Hello guys, good morning dito at good evening dyan. Ito, pag-usapan natin, no? Isang magandang balita. At sana ay maganap. Okay, basahin natin. SC or yung Supreme Court urged to reinstate original ombudsman decision on Villanueva's dismissal. Ayan, published January 16. Ito po ay patungkol dun sa na-discuss rin na rito ni Remulla, kaya lang hindi tinuloy. Ito ay patungkol dun sa dinismiss o binaliktad na desisyon nitong si Martires sa desisyon ni dating ombudsman din, Conchita Carpio, yung kanyang pinalitan. Na sa desisyong ito, sinasabi ni Carpio na dapat ay matanggal itong si Joel Villanueva sa pagkasenador at dapat ay hindi makaupo dahil nga sa anomalya nung may graft and corruption na kaso, di ba? Kalimutan ko, anong anomalya nga ba yun? Yung siya ay nasa sibak pa, nasa party list, congressman pa siya nun. Okay? Now guys, ito, isang nagngangalang Baritayam, kudos sa iyo isang high school teacher, ang sumulat ng petisyon sa Supreme Court na eto nga, humihiling sa Supreme Court na tingnan at baliktarin ang desisyon ito ni Martires sapagkat pangit nga naman, ang sinabi niya ron ito ay hindi magandang president, no? Ibig sabihin, hindi ito magandang maging batayan, no? Para sa mga susunod pa. Na ibig sabihin, pwede mong baliktarin yung desisyon nung iyong pinalitan sa kapag gusto mo. Pangit nga naman yun. So, hinihiling nitong si Baritayam na baliktarin at ibalik upang matanggal itong si Joel Islord. Si Joel Islulong pala, sorry. Etong si Joel Islulong, sa totoo lang guys maganda rin ito kung ito ay magagawa sapagkat unang-una, may aayos ang mawawala yung president na ginawang ito ni Martires na kapag pinalitan ka ng ombudsman, pwede mong baliktarin basta-basta, ganun-ganun na lang yung mga desisyon nung nakaraan mong nakaraang administrasyon. So, hindi magandang gawi yun, no? Pero guys, ito, ang sa akin, bagamat, kumbaga, moot na total, makukulong naman ito si Joel Islulong, sigurado tayo ron, maganda rin na ito ay, matanggal din sa pagkasenador, Alam nyo kung bakit? Bagamat siya, kung halimbawa, malabasan man siya ng warrant of arrest sa kanyang kasong kinaharap na plunder, graft, nananatili pa rin naman siyang, senador. Makukulong siyang senador, So, hindi pa siya matatanggal. Sapagkat matatanggal lang siya, kapag siya ay, na-convict na, nasentensyahan. Pero, while nag-hearing, senador siya. Okay? Ibig sabihin, nakakulong siya senador at makakaboto pa siya at makakapag-epal-epal pa sa gusto niya. Diba? Ngayon, mas maganda na nga naman na kung ito ay itong motion nito, itong appeal na ito ay papaboran ng Korte Suprema, aba. Immediately, itong si Joel Islulong ay mawawala bilang pagkasenador. So kung alinman, which comes first, di ba? Kung siya ay makulong o ito, matanggal, mabuti, parehas yun. So kung siya ay nakakulong na at ito pumabor dito kay Mr. Tayam ang desisyon ng Korte Suprema, aba. Ibig sabihin, tanggal si Joel Islulong sa pagkasenador. So nakakulong siyang ordinaryong tao, hindi na senador. Yun lang yung pagkakaiba. Pero, ang sigurado dyan, makukulong at makukulong ito. Walang kaduda-duda, mangungulungan itong si Joel. So, 3 kaso na ang masasampa sa kanya. 2 kaso na yung nakasampa ngayon. Sinampahan siya ng kaso ng NBI, ng plunder and graft, at sinampahan din siya ng DOJ, ng malversation. So, 2 kaso, magkakahiwalay pong kaso yan, Tandaan ninyo, Pati sila Jingay at si magkakahiwalay po yan. Ngayon, may kaso pang isasampa ang ombudsman sa Sandigang Bayan. So talagang maliligo ng kaso ang mga ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, itong si Joel Islulong, mangungulungan ito. Kaya ngayon pa lang, alumpihit na ampit niya. Sabi nga, di ba? Sabi ng ating puting kabayo, parang sinisilihan. Ikaw ba naman
halos nabibilang mo na lang yung araw mo eh. Pero sana no, yung Sandigan Bayan kasing bilis na magdesisyon ng Makati. Yung inihain lang kahapon yung reklamo eh, yung tapos kinabukasan may subpwede. Pinasagot na agad. Anyway guys, pasasagutin naman muna siya rito. Pagkahain sa ombudsman as part ng due process, pasasagutin naman muna sila. Okay? Pagkahain sa Sandigan Bayan. Pasasagutin sila ng Sandigan Bayan. Then pagkasagot nila, doon, lalabasan ng warrant yun. Ngayon ganito guys, sumagot na sila sa DOJ, tanda nyo. So magbilang na tayo. Sapagkat, lang yan, dalawa lang yan. Either i-dismiss sa DOJ or maidiretso ito sa mapalabasan ng warrant ito, maidiretso ito sa sa RTC na. Palabasan na ito ng warrant. So dalawa lang yan. Either warrant na yan or i-dismiss lang yung kaso. Pero malabong ma-dismiss yun. Malamang warrant. So alin man ang mauuna, no? Anytime soon, lalabasan ng warrant ang mga ito. Okay? So, yun. So, nako po, ang lalaki na ng problema ngayon. Ang tanong, parang tahimik daw ang kay Quick Melt. Hintay-hintay lang tayo, ha? Pagdating kay Quick Melt, pinapasarap-sarap lang. Bakit? May hearing sa Monday. Andun yung best friend ni Quick Melt, si Maynard Wu. So, itong si Maynard Wu lang naman ang kanyang bagman. Bagman ni Quick Melt. Naku po, Rudy. Abangan natin ito. Huwag lang kayo mainip. Lang kayo kasi, alam nyo guys, dapat lang talaga na dapat ang mga kasong isasampa ng ombudsman, ng DOJ at NBI talagang pulido. Na siguradong-sigurado sila na kaya nilang itong itayo sa korte. At upang sa ganun ay ma-convict talaga. Mapanagot talaga ang mga ito, hindi yung madidismiss lang or ma-acquit lang. Pangit naman yun, pangit. So dapat talaga yung madidismiss, di ba ga? So sabi ng puting kabayo, alumpihit na ampit niyang mga yan. Wala namang kaduda-duda doon. Alumpihit na talaga ampit ng mga ito. Alam niyo kung bakit? Once nalabasan ng mga ito ng warrant, magtuloy-tuloy na ito. Naku po, Rudy, wala nang labasan yung mga yan. Tandaan ninyo. Doon na mauubos ang buhok niyang mga yan. Hindi na yan makakalabas sa loob. Lalabas yan doon katulad na ni Fentaboy. Nakalagay na rin sa garapon. Kaya alumpihit na. O, di ba ka? So, yun lang muna. Sa mga bobong didilis dyan, ha, ang tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!